Dumako naman tayo sa Taguig at naroon kasi ang libingan ng mga bayani, ang ating mobile journal, Julie Baiza. Julie, unang tanong, nasa Korea ka dapat ngayon, South Korea, pero kamusta ang paggunita dyan? Lord, nandito nga tayo ngayon sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapatid natin. Kung makikita ninyo dito sa likuran ko, ito yung libingan ng superstar national artist na si Nora Honor. Maghapon na Lord at Denise, talagang walang humpay yung pagpunta ng kanyang mga tagahanga dito. Yung ilan sa mga nakausap natin, first time lang daw kasi na nakita yung kanyang libingan, kaya magkahalong tuwa at lungkot yung nararamdaman nila. Tuwa kasi at least na nadalaw na rin daw nila pagkatapos na mayapa ng superstar. At lungkot naman kasi bakit daw nga libingan yung kanilang dinadalaw, ano? Bukod dito sa mga hilerang ito ng mga national artist, iba't ibang section kasi yung meron dito sa libingan ng mga bayani. Sa section naman doon, nandiyan naman yung mga retiradong at namayapang militar at saka yung mga dating presidente ng bansa. Doon sa mga dating presidente, kapansin-pansin na marami rin bumibisita at nagpapapicture doon sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpadala rin ng bulaklak sa libingan ng mga dating presidente ng Pilipinas dito sa hilerang ito. So dito lang tayo umistambay ngayon kasi talagang dire-diretso, tuloy-tuloy, hindi na uubusan ng tao na nagpapapicture at bumibisita dito sa puntod ni Ate Guy. Sabi, no? O, marami kasing parang nabiglaan, nagulat nung pagpanaw niya. Pero hindi lang mga national artists ang nandyan, Julie. Hindi lang 5 Pangulo ng Pilipinas. Andyan din ang mga Chief Justices at mga Associate Justices. Mga veterano, of course, ng World War II. At, yung mga war veteran, kanina nga may isa tayo nakausap, Lord. Napaka-touching ng story kasi for 80 years, so around 1940s, nung unang ilibing, yung mga war veteran natin dito, kasama pala yung kanyang kapatid, yung nakausap natin mula pa sa Lipa, Batangas, ano? And sabi niya, for 80 years, hindi nila nadalaw kasi hindi nila alam na dito, ayan, yung pinapakita natin, yan yung kapamilya nung war veteran na 80 years na hindi nadalaw, first time na nakita nila at nag-alay daw sila ng dasal ngayon dito. Ang sabi nila, sana nga daw taon-taon na nilang madalaw. Kaya lang si Ate Adelaida, na kapatid ng war veteran, ay 90 years old na. So sana maipagpatuloy daw nung kanyang mga pamangkin yung pagbisita at pag-aalay ng dasal dito. Grabe, no? Yung mga taong nag-alay ng buhay nila para sa bansa. Tapos, marami sa kanila, yung mga labi, hindi alam kung saan napunta. Kasama na dyan si Vicente Lim, no? Isa doon sa 3 figure sa 1,000 peso bill, ano? Oo, bakit? Di ba bago na yung ano? Ay, Agila na nga pala yung nandun ngayon, ano? Oo. So makikita mo talaga na may mga bayani na minsan ay hindi nasusuklian ang kanilang kadakilaan. Meron naman mga nami-making kabayanihan, naliligaw pa rin dyan, for some reason. Pero Julie, okay, hanggang anong oras bukas ang libingan ng mga bayani? Hanggang sa November 3, bukas ang libingan ng mga bayani mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. Ang sinasabi nga ng pamunuan nitong libingan ng mga bayani at ng mga personnel mula sa Philippine Army, hati-hati talaga yung pagpunta dito. Nung mga nakaraang linggo nga daw, nagpupunta at dumadalaw na yung pamilya ng mga war veterans, even daw yung mga kamag-anak ng mga dating presidente. Pero bukas inaasahan pa rin na marami yung pupunta. Wala namang masyadong restrictions pagdating sa pagpapasok ng sasakyan dito. Ang mahirap lang kasi one way lang, yung main gate magagamit mo lang siya papasok, hindi pwedeng lumabas doon. So sa other gate or iikot ka pa para makalabas. Wala naman ding traffic, pero tomorrow nga daw magbaon na lang din ng pasensya kasi baka mas mahigpit na rin yung pag-check nila sa mga sasakyan. At since mas marami nga, possible na mag-traffic dyan sa bungad. May mga ipinagbabawal din, of course, kung mapapansin nyo, hindi katulad ng ibang memorial park. Wala dito yung mga nagtitinda, walang mga vendor kasi bawal yung unauthorized vendors dito sa loob ng libingan ng mga bayani. Ang pwede lang dito magtinda doon sa may gate. So nandoon yung mga nagtitinda ng bulaklak, nandoon din yung mga nagtitinda ng pagkain. May isang section din dito kung saan inalat naman nila para doon sa mga stalls ng fast food. Doon din sila pwedeng bumili ng pagkain. Kung wala kang sasakyan, medyo mahaba-habang lakarin. Tindi, no? Hanggang sa libingan may mga classes pa rin talaga, no?
may mga, kita mo yan, maluwag, very green, samantalang doon sa mga iba, makita mo medyo may pagsiksik. Oo. At si Julie Baisa, nasa Taguig. Bakit? Oo. Bakit ako? Araw ng mga kaluluwa, Seoul, di ba? Seoul, South Korea. Oo, ang coverage doon. Tingnan na lang natin, ano? Pakikibalita tayo. Pero maraming salamat sa iyong ulat. Ang ating mobile journalist reporting live mula sa libingan ng mga bayani.